Samantala, sinampanan ng reklamo naman ng Department of Transportation at Land Transportation Office ang dalawa sa tinuguriang BGC Boys o Bulacan Group of Contractor. Ito'y dahil sa umunoy paggamit ng mga peking driver's license para makapasok sa mga kasino. Si JM Pineda sa sentro ng balita. JM! Anzo, sinampahan na nga ng kaso ng Department of Transportation ang dalawa dito sa BGC Boys sa Tinuguran. Pasado alas 10 nga kanina, dumating dito sa Parañaque Sector Office sina Transportation Secretary Giovanni Lopez, pati na rin si Assistant Secretary Assistant Secretary Vigor Mendoza, at formal na silang nagsampa ng kaso laban dito sa mga dating opisyal ng DPWH na sila Henry Alcantara, pati na rin si Bryce Hernandez dahil nga sa paggamit nila ng mga peking ID at lisensya. Hindi hahayaan na lapastanganin ng kahit na sino man ang pagkuha ng lisensya. Ito ang naging mainit na babala ni Department of Transportation Secretary Giovanni Lopez sa publiko at mga opisyal ng gobyerno. Kasabayan ang pagsampa nila ng kaso laban kina dating DPWH Bulacan District Engineer Henry Alcantara at DPWH Bulacan District Assistant Engineer Bryce Hernandez. Ayon sa ahensya, hindi nila itinanggi sa pagdinig sa Senado na gumamit sila ng peking pagkakakilanlan at ID noong pumasok sa isang pasugalan. Krimen at labag sa batas ang ginawa ng dalawa, kaya agad na umaksyon ng DOTR at LTO. Pero unang hakbangin pa lang ito dahil kakasuhan rin nila ang tatlo pang kasama nila Alcantara at Hernandez. Maharap sa kasong use of falsified documents ang mga dating opisyal ng DPWH. May kulong po ito na hindi higit sa 6 na taon at fine in the amount of 1 million po. That's under the revised penal code. So kailangan nila makulong kung mapapatunayan na talagang ginawa nila itong krimen na to. Maging paalala rin daw ito sa mga nagbabalak pang mameke ng lisensya at gumamit ng peking lisensya dahil iisa-isahin ng ahensya ang mga ito at pananagutin. This will send a strong signal po sa mamamayan natin. Hindi ko po alam kapag madami na tayong naihain na kasong ito, pero ito po ay magpapaalala sa taong bayan na talaga hindi ka pwede gumamit. Una, bawal ang peking license. Yan po ay pampublikong dokumento. Mas lalong bawal gumamit ng peking license. At yan po ay isang krimen. This is the first time, no? Kadalasan ang nasasampahan ng kaso yung gumagawa. This is the first time that we are running after yung gumagamit ng lisensya. They're equally liable under the law upon instructions of Secretary Lopez. Patuloy naman ang pagbabantay ng LTO sa iba't ibang lugar, lalo pa at nagkakalat na rin o kumakalat ang mga paggawaan ng peking lisensya. Iniiwasan din ng ahensya na lumaganap muli ang pamimeke at paggamit ito. Kahit umano sa online, bantay sarado na rin dahil pinasok na rin ito ng mga kawatan. Ina-adopt nila yung wala nang hassle, no driving, no medical, tapos may lisensya na kaagad. No? Talagang hard to believe. Kaya ating panawagan parati, wag na ho sila, yung ating publiko, wag na ho sila pumunta sa ganun. Diba? It is incredible, it is hard to believe. Also, tiniyak din ng ahensya na tutugisin din nila itong nag-supply ng mga peking ID at lisensya sa tinaguriang BGC Boys dahil paniguradong sila yung source ng mga ganitong pamimeke ng ID at ngayon nga ay nakikipag-ugnayan na rin daw ang ahensya o ang LTO sa mga kasino para naman malaman kung regular bang ginagawa ng mga tao ito para makapasok doon sa mga pasilidad na yon. At ngayong linggo nga inaasahan na magkakaroon pa ng mga panibagong impormasyon dahil sa pagdinig sa Senado dito sa flood control project at panigurado magagamit daw ito ng LTO. Yan muna ang latest. Balik sa iyo, Aljo. Maraming salamat, JM Pineda.